Magandang gabi po sa bawat isa. Muli pagbati po sa Warrior Team. Narito po muli kami para magbigay ng papurit pagsamba sa ating Diyos na buhay. Pero bago po ang lahat, makibasa po muna kayo sa awit 34 verse 1 to 3. Ito po ang sabi. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko papatigilin. Aking pupurihin ng Kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya'y tiyayag at ngalan niya'y purihin ng lahat. Ayan. Atin pong patuloy na papurihan ng ating Panginoon. Natin po siya awitan ng papurihan at sa matagin natin ang ating puso't pag-isip para sa Kanya. Kapayapaan mumula sa'yo. Kaligayahan na kamit sa piling niyo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kamit sa piling niyo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang babantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ang puso ko sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa. Kundi mamalagi sa piling niyo, aming Ama. Wala nang babantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ang puso ko sa piling mo. Ang naisin ang puso ko sa piling niyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, muli kami po ay nagpapasalamat. Binibigay po namin yung pinaka-the best na pagpupuri sa iyo, Panginoon, ngayong gabi.
Hayaan mo nga po, Ama, sa gabing ito, ikaw po yung maitaas sa gawain ito. Kayo po ang maluguran sa inyo, sa iyong tahanan. Kaya, Ama, wala po kaming maibibigay sa inyo, kundi yung ibigay namin yung aming buhay sa iyo. Yung kabutihan mo, yung pag-ibig mo, yung pagpapala mo sa bawat isa. Yung bawat buhay namin na iniligtas mo sa karumihan, inihaon mo kami sa karumihan. Sa na kung saan kami naando sa aming mga kasalanan, Panginoon, iniligtas mo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay mo, na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Kung bakit kami naririto, Panginoon, para bigyan ka namin ng papuri at pagsamba, pagdakila sa iyong tanging pangalan. Wala na pong mapatay sa iyo, Panginoon. Kayo po yung aming kapahingahan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo po. Ito na lamang po yung aming nagkaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, tayo ay magpuri. Ready na ba ang bawat isa? Dahil kamangha-mangha ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin, nararapat na purihin natin ang ating Lord. Amen! Amen! Karapat-dapat na itanghal ang ating Lord sa buhay natin. Yes, Lord. Anumang sitwasyon, anumang panahon, purihin mo ang Panginoon. Huwag natin tingnan ng mga taong nakapaligid sa atin. Kung sila man ay katisod-pisod, tingnan din natin ang sarili natin at lalo't higit, tingnan natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Dahil ang Lord, never siyang nang iwan, never siyang binigyan tayo ng mga pagsubok na hindi natin kaya. Dahil nga sabi ng Lord, kamangha-mangha ang kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Sige, tayo ay umawit ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Sabay-sabay tayo! Sabay-sabay na nagala sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay! Sabay-sabay na nagala sa sayaw at papuri sa'yo. Dahil kamangha-mangha ang Diyos, kamangha-manghang pag-ibig ng panlangit sa amin lumabas. Di karapat na pagpapalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig ng panlangit, inahal mo lubos, aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Isang pa, hallelujah! One! Huwag na titigil magpuri sa ating Diyos. Kami ay nagpasipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay sa piling ngayon. Dahil umuulan ng pag-asa at pag-asa, tayo'y nagkakaisa sa pangalan niya. Yes, Lord! At man ang aming katayuan, hiniling ko lang lubusan. Sabay-sabay tayo mga kapatid! Sabay-sabay nagdadala sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay tayo pa! Sabay-sabay nagdadala sa sayaw at papuri sa'yo. Hallelujah! Kamangha-manghang pag-ibig ng panlangit sa amin lumabas. Di karapat-dapat magpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig ng panlangit na minahal mong lumos. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal, aming itatanghal
Hallelujah! Araw-araw may bagong awit tayo sa Panginoon. Amen! Amen! Araw-araw may bagong salita ang ating Panginoon. Amen! Kahit meron tayong kalungkutan, meron tayong pinagdaraanan, ang sabi nga sa awitin, ang pasasalamat natin ay alay natin sa Kanya. Amen! Kahit tayo ay nahihirapan, meron tayong Diyos na tagapagligtas at nagbibigay ng pag-asa. Amen. Amen! Sige, tayo ay patuloy na sumayaw, umawit, umugtog, uminda sa ating Panginoon. Hallelujah! Yes! Hey! Hey! Tungkutan ko iyong pinawi, kagala-galang ipinalik. At ang puso ko ngayon ay lagi, may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Hallelujah! Woo! Kalungkutan ko iyong pinawi, kagala-galang ipinalik. At sa puso ko ngayon ay lagi, may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Isagaw natin ang ating pasasalamat. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad. Ang kabutihan mo, ibinigyan kulay. Ang buhay kong ito, ako'y magsasaya. Magpupulipat at kalungkutan ko'y iyong pinawin. Kagalak-galang ipinalim. At sa puso ko ngayon ay lagi, may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat! Hey! 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 Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad. Ang kabutihan mo, binigyan kulay. Ang buhay kong ito, ako'y magsasaya. Magmumuli pagkat kalungkutan ko'y iyong pinawin. Kagalak-galang ipinalim. At sa puso ko ngayon ay lagi, may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Oh, may bagong awit! May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Hey! May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang ating Panginoon, ang number 1 sa ating mga puso. Amen. Amen. Siya lamang ating pupupurihan. Siya lamang ating sasabihin. Amen. Amen. Hallelujah. Sige, patuloy tayo umawit sa ating Panginoon. Yes, Lord. Lord. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, dahil ikaw ang buhay namin. Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Sa aming buhay, ikaw ang number 1 sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Panglamba ko'y nawawala sa piling mo, sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo ay panghawakan ko.
buhay ko. Kung salita mo ay di nagbabago, ako'y tinulad mo. Ako ay tinulad mo sa agila, lilipad sa presensya mo. Kagalakan ko, ay kalakasan ko. Ang buhay ko gusto'y alay sa'yo. Ikaw lamang, ikaw lang. Pupurihin ko, ikaw lamang. At sasambahin ko, Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay, sa aming buhay. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo, Diyos. Mga salita mo ay di nagbabago. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Patuloy ka aawit ang papuri at pasasalamat sa iyo dahil, Lord, langit ang aming nadarama tuwing ikaw ay aming nakakapiling. Amen. Dahil sa awitin pa lang ito, nagme-mensahe na sa iyo ang Panginoon. Amen. Sige tayo patuloy na umawit, sumayaw ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Hallelujah. Kailangan ko'y ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin, ang kailangan ko ikaw, Lord. Ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kadalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Hallelujah! Langit! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasangla, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y
pag sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord. Hallelujah. Langit ang aming nadarama sa bawat sandali na ikaw ay aming makapilat papapurihan. Yes, Lord. Hallelujah. Sa mga oras na to, hangarin ng puso ng bawat isa na madakila at mapapurihan natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat aming Ama. Tunay nga Lord na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo Panginoon sa gabing ito, ikaw ay aming mapapurihan. Mabigyan ng kagalakan diyan sa luklukan ng iyong trono, Panginoon. Hallelujah. Dahil Lord, kulang ang buhay na to para ikaw ay aming mapapurihan. Hayaan mo na samahan mo kami sa gabing ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saging upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napahon. Alon ang puso ko ay sa'yo'y magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awit. Gaya ng dagat na hindi nakapanan. Sa pag-alon ang puso ko ay sa'yo'y magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako, Panginoon, kung mayroon lamang sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka na walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagat. Sa pag-alon ang puso ko ay sa'yo'y magmamahal. Sa habang panahon, natatanging
Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ako yung Diyos na tapat, Panginoon, kailan pa man. Salamat sa dakila mong katapatan. Bagamat kami tumatalikod at nagkakasala sa iyong harapan, patuloy mo kaming minamahal. Salamat o God, hallelujah, Jesus. Ang kaibuti na ang Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkulang, biyaya mo'y patuloy na daan. Tulad ng pagsilang ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Yes, Lord, hallelujah. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin, sa buong mundo'y aking awitin. Tila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila
sa lahat ng panahon, Panginoon. Diyos ka sa ang aming sitwasyon. Ikaw yung aming Diyos na nagbibigay kalakasan sa amin, Panginoon. Salamat o Jesus. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, ay nadakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. O Diyos, Lord. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, yes. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo.
Nakilalim ka sa buhay ko, di nagbabago, di nagbabago. Come on, worship Him, hallelujah, Lord. Come on, lift up your voice to the Lord, hallelujah, Lord. Come on, worship Him, hallelujah. Nandiyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magiwanag ka sa buhay ko, di nagbabago, hallelujah, di nagbabago. Wag ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Matiwalag ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, aming Ama. Aming Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na walang mahirap sa iyo. Walang imposible sa iyo, amin. Hallelujah. Sino man, Panginoon, sa kalagitnaan ito, nakakaranas ng karamdaman, sama ng pakiramdam, Lord. Physically, emotionally, lalo tigit ang aming spiritual, Panginoon, Lord, kung nga po yung palakasin. At yung nga pong bigyan ng kagalingan ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Lord. We declare victory, Panginoon. We declare healing. Hallelujah. In the name of Jesus, Panginoon, maging sa mga nakakapanood at nakakarinig ng pag-aawitang ito, Panginoon. Sila nga po iyong mabuti ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Bigyan ng kompleto din kagalingan, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Lord, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. It's aking kaibigan. It's aking karanasan. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi nakulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mga gamba sa piling mo. Bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mga gamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, God. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Hallelujah.
Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord, hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Hallelujah. Walang imposible sa'yo. Yes, oh God. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, oh God. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible. Yes, Lord. Hallelujah. Sa'yo, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Yes, oh God. Walang mahirap sa'yo. Yes, ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Hallelujah. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Yes, oh God. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Hallelujah. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. So God, wala kang katulad. Alitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan na dakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag kabutihan mo. Awitin man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan na dakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag kabutihan mo. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Yes, oh God. Wala nang pantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man. Yes, oh God. Ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad.
wala kang katulad. Yes, Lord, wala nang hihigit. Come on, worship it. Wala kang katulad. Yes, Lord, wala nang mapantay sa'yo. Hallelujah, Lord. Yes, oh God, Jesus, hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, welcome you, Lord. Hallelujah. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Yes, Lord, hallelujah. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Yes, oh God. Hallelujah. 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 Welcome, Holy Spirit. Glory for your name, oh God. Jesus. Jesus, hallelujah. Ikaw ang Diyos. Hallelujah. Jesus. Ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, wala kang katulad. Wala siyang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Kailanman Wala kang katulad. ang Panginoon ay mabuti. Wala nang papantay sa'yo. Siya'y dakila. Ikaw ang Diyos Dakila. noon pa man, Kailan pa. maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas Wala ng iyong buhay. Walang hihigit kang katulad. sa kadakilaan Wala. ng Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos. Walang magbibigay ng kanyang buhay Maging ngayon. para sa iyo at sa sanglibutang maliban sa Diyos na dakila. Nahansa sa panahon ng Diyos na dakila, naghiling, nahansa, na pinag-alayan ng buhay, nahansa, sa nagbigay sa'yo, ang pag-ibig, nahan, na, mahal, ng Panginoon. Hindi ka niya iniwan. Ikaw ang nang-iwan sa kanya. Alay ay ibinunis. Para sa kanya. Maghihintay
Diyos ng Panginoon. Isang Diyos na napihan. Purihin mo siya ng Panginoon. Sambahin sa tuloy-tuloy. Sumain ang katawan ng Christ. Hallelujah. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, salamat ako. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. We worship you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat. Matawad, Panginoon, kung pinagkukulang sa inyong harapan. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay niaalay namin sa iyo, Panginoon. Mga papurit pagsamba, Panginoon. Pagdakila sa iyong pangalan. In Jesus' name. Amen. Sige po, bago po tayo dumako sa Word of God, tayo po muna yung manalangin. Yes, O God, salamat po Panginoon sa gabi na to, Panginoon. Patuloy po na kayo po yung kumilos sa bawat isa, Panginoon. At ikaw nga po yung magbigay ng pangulungan sa maghahayag ng inyong mga salita, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isang nakikinig, Panginoon. Bigyan mo po kami ng karunungan, Panginoon, spiritual, Panginoon, upang maunawaan ang lahat ng aming mapapakinggan. Salamat, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na tagumpay na, Panginoon, ang gawain ng Papa. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan, so tayo po naman ay dadako na sa ating pag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon. Yan. So, pansumandali lang po tayo lang po ay Ayan, sige po mga kapatid, nawa ipatuloy po tayo na makinig sa ating humikon. Yan, so nagagayak lang po Nire-ready lang po yung ating table. So, ayan. Kamusta naman po ang lahat? Nawa po'y napagpala ang bawat isa. Praise God. Hallelujah. Okay. Ayan. Nawa po ay na inabot kayo ng mapagpalang kamay ng ating Panginoon. So, sino man po yung may karamdaman sa bawat isa, we declare, and decree yung healing na nagmumula sa ating Panginoon. In Jesus' name, lahat po ng may nararamdaman, anuman po yan sa inyong pangangatawan, tuwan po yung mentally, physically, or emotional, at lalo't higit ang ating pong spiritual. Great healing po mula sa Panginoon. We declare great healing sa ating Panginoon in Jesus' name. Ayan. So, ayan na po. Tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ng banal na salita ng Panginoon. Ayan po. Ayan na po. Amen. Ayan, salamat po sa ating lahat. Isang magandang gabi po. At nawa po ay datnan ang lahat ng biyaya ng Lord na talaga pong tayo ay nabibless sa lahat ng sandali.
sa bawat araw po, mga minamahal. Akin pong dalangin na tayo po ay muli. Medyo po Pasensya na po. nasisilaw sa ilaw. Ayan. Pasensya na po. Ngayon pong gabi, bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Ama, samahan mo po kami sa isang gabing ito na pag-aaral ng iyong salita. Hayaan mo po na mahayag ang katotohanan ng iyong salita at matutunan ng bawat isa at maging blessing po sa lahat ang aming pong gawain ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Ngayong gabi po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Genesis chapter 37, verse 9 to verse 9. Nasaan na po ba tayo? Verse 9 to 10. Ayan. Kasi po, ang ating pag-uusapan ay dream multiplication or mathematical dream. So, kunyari tayo bumalik. Bumalik po tayo sa ating pag-aaral. Mathematical dream. Bakit kaya mathematical dream? Ano po? Ang sabi po kasi dito sa Genesis 37 verse 9. Nanaginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. So, yun po yung isang dream ni Jose. Pero may mas may nauna po doon. Yung pong kanyang unang panaginip ay napanaginipan daw niya na nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang mga binigkis niya at yumukod sa paligid niya ang mga binigkis niya. So, Joseph is talking about science. Science, yung plants na binigkis niya na yumuko sa kanya. Yung second dream is a mathematical dream na kung saan sinabi niya yung buwan at 11 bituin. 11 stars. Nakita niya ito sa kanyang panaginip. At yumuko din sa kanya. So, yon. Salamat po sa pagkabasa ng kanyang salita. So, pag-usapan po natin kung ano po ba talaga itong sinasabing ito na mga pangarap. Ano nga po ba? Pangarap, dreams. Kumbaga, walang tao kasi na para sa akin po, walang tao na hindi siya nangarap. Miko, ikaw ba'y may pangarap sa buhay? Meron daw siyang pangarap. Kasi tayo naman, maaaring mangarap na gising. Iniisip mo na may mangyayari after 5 years, after 2 years. Pwedeng mangyari. And at the same time, while we are at sleep, at night, or even sa araw, anumang oras na ikaw ay natutulog, maaaring gumana yung ating isip, yung sa ating pagtulog. Sabi ng ibang matatanda, ito daw ay bungang tulog. Maaari naman yung iba, bungang isip. Dahil kaiisip mo nito, maging sa pagtulog na ikaw ay nakakapanaginip tungkol dun sa iyong napapanaginipan. So, ano man ang lahat ng ito, ang atin daw buhay is very simple. But, sabihin man natin na ito ay simple, it is very complex. Na kung saan, pag-iisipin mo, ang lahat ng nangyayari sa atin, parang magulo, parang mahirap maunawaan. Pero ang sabi nga, sa lahat ng nangyayari sa atin, maganda man o hindi, ang paalala sa atin ng Bible, do not quench
the Holy Spirit. Huwag daw nating bigyan ng kapighatian ang banal na Espiritu. Ang sinasabing prophetic word na ating naririnig, ano po? When we encounter a prophetic word, kagaya po nung nangyayari kay Abraham, na sinabi ng Lord, pumunta ka, Tita Maylin, doon sa lugar na yon, Tita Isa, tinuturo ng Panginoon na kung saan yung time na yon ni Abraham, maayos na yung buhay niya doon sa lugar na yon. Pero, inuutusan siya ng Panginoon na lisanin, iwan yung lugar na yon, at sa halip ay magpunta doon sa lugar na gusto ng Panginoon para sa kanya. Maaari, masabihin ng bawat isa o ng sino man, kagaya ni Abraham, kapag ganon, yung time na meron kang naririnig, na pinaalis ka doon sa iyong sitwasyon o sa iyong lugar na talagang physical structure na kinalatayuan mo, parang magdadalawang isip ka, lalo't stable ka na doon. Pero nga ang sabi, pagka dumadating yung ganong pagkakataon, naku-question yung ating pananampalataya. Naku-question yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Susundin ko ba yung kanyang sinasabi para sa akin? O nananalig ba ako sa salita ng Panginoon? At kapag dumarating, mga kapatid, ang lahat ng ito, natetest din yung ating perseverance. Yung katiyagaan natin doon sa salita ng Panginoon para sa ating buhay. Kung kaya natetest ang ating integrity, kung tama ba, kung yung ating mga sinasabi na, oh, mahal ko ang Diyos, yung kagaya sa ating awitin kanina, natetest yung ating character, at kailangang ma-improve ng ating character kung hanggang saan yung pananampalataya mo, yung iyong pagsunod at iyong katiyagaan in the matter of your mathematical dream or in a matter of your prophetic word na naririnig sa iyong puso. At kapag po nangyayari ang lahat ng yan, manampalataya po tayo dun sa salita ng Diyos. Kailangan meron tayong hope. Meron tayo laging pag-asa sa ating Lord. Paano ba natin malalaman na yung ating panaginip o yung ating mga pinapangarap ay nagmumula sa puso ng Diyos? Una po, if it is according to the Word of God. Kung ba ito ay naayon sa salita ng Diyos? Naayon ba ito sa salita ng Diyos? Makikita ko ba ito sa aking pagbabasa sa Biblia? Kagaya nung ating nakita kanina, binasa na 2 dream ni Joseph. At dun sa unang panaginip ni Joseph, nag-umpisa na magalit sa kanya yung kanyang mga kapatid. Na ayaw tanggapin na yung kanyang kapatid ay kumbaga mauugusan sila. Kasi yuyukuran. Kumbaga magkakaroon ng power or authority sa lahat ng ito. Kung kaya nga sinasabi natin na complex ang buhay natin kasi nga magulo. Parang hindi mo maabot maisip na itong kapatid kong bunsong ito, yan nga, sinabi nga na yuyuko ka sa akin. Wala naman sinabing gano'n. Pero yun yung ibig sabihin ng panaginip. Yun yung interpretation nila. So, yun yung mga
dreams and prophetic words na sinasabi, na nagmumula daw sa Lord. Kung kaya, maunawaan po natin na ang buhay natin o ang ating mga pangarap sa buhay ay parang isang algebra, parang isang math, na kung saan pagka ang Diyos ay gumagamit na ng addition and multiplication sa buhay natin. Tuwang-tuwa po tayo. Natutuwa ba tayo, Miko? Pagka tayo ay nadadagdagan? Nadadagdagan ng pinansyal? Nadadagdagan ng apo? Tita Isang, masaya tayo doon. Pero questionable kapag ang ginamit ng Panginoon ay pagdidivide, pagsusubtract. Kapag may kinuha na ang Diyos sa buhay mo, ano nang lagay ng ating pananampalataya? Kapag i-divide na ng Lord ang kanyang mga blessing, kapag i-divide na niya yung kanyang mga ibinigay sa iyo at ipinagkatiwala, kumusta ang ating pagsunod sa Panginoon? Willing pa ba tayo na sumunod sa ating Lord kapag may kinuha na siya? Ano ba kinukuha ng Lord sa buhay natin? Kadalasan, financial. Yung ipinagkatiwala sa iyo na piso, kapag kinuha pa ng Lord sa iyo yun, masaya ka pa ba nun? Questionable na yon, di ba? Lalo tigit kung kukunin ng Panginoon sa iyo yung mahal mo sa buhay. Sabi nga, kung sino pa yung mahal na mahal ko, yun pa yung isusubtract ng Panginoon. That is why talagang naisip ko habang ako'y nag-aaral kung ano ba ang aking topic ngayon. Sabi ko nga, ang buhay talaga, ang ating mga pangarap, talagang basing-base yan sa algebra o sa math. Addition, subtraction, multiplication, division. Lahat po yan nangyayari sa buhay ng isang tao. Na kung kaya, mga kapatid, sinasabi ng ating Lord na dapat meron tayo talaga na pag-asa na magmula sa kanyang salita. Para kung ano man ang kunin ng Lord sa buhay mo o sa buhay ko, meron lagi tayong pag-asa sa kanyang salita. Maaaring sabihin mo, mabilis lang yan kasi sinasabi mo lang. Pero pag nandun ka na, baka hindi ka makalusot. Pero kapatid, nandun na po ako sa sitwasyon na aking sinasabi. At this point in time, nandun po ako sa subtraction ng aking buhay. Kung kaya, may sinabi ang Lord sa Aklat ng Mga Awit 17:21. Ang sabi po dito, babasahin po natin ng kaunti, sa Aklat ng Awit 105 verse 17, ang sabi po dito, subalit ang Diyos sa unahan nila may sugong lalaki. May sugong lalaki daw si Lord. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Si Jose pa rin yun na ating pinag-uusapan kanina. At ang sabi po dun sa 18, mga paa nito'y nagdanas ng hirap ng maikadena. Pinapagkwintas ng kolyar na bakal, pati leeg niya. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong si Yahweh at siya'y nangakong siya'y tutubusin. Pagsapit po doon sa 20, ang sabi, ang ginamit ng Diyos ay isang hari upang lumaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinamahala at sa buong lupain. At si Jose ginawa nilang katiwala. So, ang ganda ng buhay ni Jose na ating pinag-aaralan. Na sabi ko nga, papaano daw tayo magkaroon ng pag-asa
sa salita ng ating Lord. Kagaya nitong si Jose, sa buhay ni Jose. Ano po? Ano po yung ating dapat sundin na mga criteria? Meron po akong 4 na suggestion sa ating lahat. Ano po? Ang unang suggestion ko po, dream management. I-manage daw natin, Miko, ang ating mga pangarap. Ano po? Paano ba natin i-manage yung mga pangarap na yan? Ano po? Manage your gift. May gift po ba ang bawat isa? Ano kayang gift ni Kuya Putoy? Anong gift natin, Kuya Putoy? Nakalimutan ni Kuya Putoy. Sabi nga, we should appreciate God for the gift. So, lagi tayong maging mapagpasalamat. Lagi nating i-acknowledge ang Panginoon sa pagbibigay sa atin ng mga talento. Magaling mag-drawing, magaling mag-basketball, magaling umawit, magaling magpaliwanag. Ano po? That is a gift from our God. At kailangang i-manage natin ito properly. Ano po? Madalas, ano po, sa ating mga singers, sa ating mga awit, sa ating church, madalas kapag sinasabi na magse-serve ako sa Lord kung merong pasubali. Ang sabi nga, kailangan manage your gift. Appreciate God for that gift. Paano mo maisosyo na you appreciate the gift from God kung meron kang if, kung maglilingkod ako, kung. So, maunawaan po natin na we need to serve na walang hinihinging kapalit. We need to follow God, yung kanyang mga sinasabi, na ang sabi doon sa 10 Commandments, na tayo ay magkaroon ng every Sunday, na tayo ay maglilingkod, magsasamba tayo sa Lord, ibig sabihin, sisimba tayo. Nako-question po yung ating character. Kasi nga, sabi kanina, kailangan i-prove natin sa Panginoon yung ating integrity. Na sinabi natin na mahal natin siya. May integrity ka ba sa iyong salita? Maaasahan ba ng Panginoon na mahal mo siya kung hindi ka naman nagsisimba kung araw ng linggo? Na hindi mo naman ginagamit ang talentong ibinigay sa iyo ng Panginoon? Dahil marami kang if. Kung. Marami kang kung. So, ang maunawaan natin ng bawat isa, we need to serve without pay. Maglingkod tayo ng walang kapalit. Ano po? Maglingkod tayo sa Panginoon na kahit tayo'y may nakikita na nakakasakit sa atin, ay tayo'y titingin sa Lord lang. Dahil tayo man ay marami ring kapintasan. Ano po? So, kailangan i-manage natin ang ating mga pangarap. Ang pangarap natin nung una, tayo ay maging miyembro ng worship team. At naging miyembro ka. Pero na-manage mo ba ng maganda yung gift ng Panginoon? At naging college ka. Pumapasok ka ngayon sa isang maayos na paaralan. Na-manage mo ba yung gift ng Panginoon? Maganda ba ang iyong mga grades with flying colors ba? Pwede tayong magsiyasat sa ating mga sarili. Kung shoot ba tayo dun sa dream management na ibinigay ng Lord. Ano po? Pangalawa, we need to fight for our dream. Yung ating mga pangarap. Kailangan ipaglaban natin. Hindi yung pangarap ka lang ng pangarap, hindi ka naman gumagawa. Sasabihin mo, gusto mong magkaroon ka ng car.
gusto mong makatapos ka. Gusto mo makatapos ka ng pag-aaral. Nag-aaral ka bang mabuti? Nasa sentro ba yung kaisipan mo doon sa iyong mga pag-aaral? Or marami kang pinagkakaabalahan? At sa pagkakaabala mo, nasisira yung iyong dream management. At yung iyong paglaban. Kung ikaw ay kinakapos sa pinansyal, talagang you need to fight for your dream. Kasi going to school, going to college, talagang it takes a lot of finances. It takes a lot of courage. It takes a lot of perseverance para tayo ay matupad ang ating mga pangarap. Ipaglaban natin ang ating mga pangarap. Hindi yung makikipag-boyfriend, makikipag-girlfriend ka na. Paano ka makakatapos ng pag-aaral kung uunahin mo yan? Ano po, Kuya Ken Paul, ano? Opo. Yan. Kung uunahin mo, kasi sabi nga, you cannot do two things at the same time. You cannot serve two masters. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos. Kung kaya nga yung iba, mas pinipili nila na matulog sa umaga pagkalinggo. Kasi dinidiyos nila yung kanilang unan at kumot. Mas masarap matulog, tumambay, mas masarap mag-cellphone kaysa sumimba. Kaya nga, hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos kung dalawa yung ating master. Amen po. Ay, walang nag-amen. Ayaw nila. Ayun. So, kung matututo ka na ipaglaban ang iyong mga pangarap, iiwan mo yan talanding pusong yan. Joke lang po. Forgive me for my words. Ano po? Yung ating masyadong kiriray na puso, iset aside po muna natin yan. Ipaglaban po natin ang ating pangarap. Lalo na po sa mga kagaya namin, na kami ay mga long shot. Ang ibig ko pong sabihin ng long shot, napakahirap po na kumita ng pera para lamang ma-sustain sa mga pangangailangan, lalo na po sa pag-aaral. Ma-sustain sa lahat ng pangangailangan. Long shot po. Marami sa mga Pilipino ay kagaya namin ng mga long shot. At kung ikaw, kapatid, ay isa sa mga long shot, ine-encourage kita. Iwan mo ang isa para sa iyong mga pangarap. Kung hindi, kapatid, yayakapin mo yung kahirapan na kinagisnan mo na. Mga minamahal, lahat po tayo ay may pag-asa na mabago ang buhay. Opo, may Panginoon tayo na gumagabay sa atin. Pero hindi po sapat na tayo ay luhod lang ng luhod at panalangin ng panalangin, pero wala po tayong ginagawa. Kung kaya, ang sabi ko po sa second point, fight for your dream. Do something. Move forward. Ano po? Yung sinabi natin kanina, when God multiplies in your life, kung may inalis ang Panginoon sa buhay mo, wag mong yakapin yung kalungkutan, yung kabiguan, yung paghahanap ng puso mo dun sa inalis sa'yo ng Panginoon. We must understand na kung kaya't inalis yan sa'yo ng Panginoon, meron siyang magandang purpose sa buhay mo. Meron siyang gustong i-develop something new in your life and in my life. We only need to understand the move of God in our life. Fight for our dream. Kung may kinuha man ang Lord sa buhay natin, ipagpatuloy po natin ang ating mga pangarap at ang pangarap ng ating Panginoon.
Stay away from negative people, mga minamahal. Kasi sa mundong ito, may dalawang uri ng tao. Isang negative at isang positive. Kapag nanatili ka dun sa bulong ng bulong sa'yo na hindi mo kaya yan, na wala ka ng pag-asa, ay babagsak ka talaga. Hindi ka makakaahon sa kinatatayuan mo. Kung naandyan ka lagi sa negative people na yan. Isa dyan sa mga estudyante, para pasensya na po kayo kung estudyante ang napag-uukulan ko ng panahon. Kasi po, ang aming buhay ay umiinog sa mga estudyante at nakikita ko po, sa buhay po nila, mga bata pa ay talagang nalululong na sa pag-girlfriend, sa pag-babe, sa kung ano-ano, na nasasayang po ang kanilang oras, ang kanilang pera. Kuya Miko, kung lagi kang magbe-babe, ay napakahirap humanap ng pera. Amen po? Ano ba yung mapaprofit po natin? Kung tayo ay hihigop ng usok na yan. Amen? Wala. May maidadagdag pa sa ating finances, sa ating ipon sa bangko. Kung ikaw ay laging bibili ng vape, mag-i-improve ba ang iyong mga naipon? Kuya Miko, madadagdagan ba ang ating mga naipon? Makakabayad ba tayo sa ating mga loan kung bibili tayo ng vape? So, ano ginagawa natin? Subtraction. Di ba? Subtraction ng ating pag-iipon. So, kailangan mga kapatid, maging matalino po tayo sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Kung akala natin laro lang ang pagsigsigarilyo, kung laro lang ang pag-inom ng alak, kung laro-laro lang ang pakikipag-girlfriend, Kuya Putoy. Papatayo po si Putoy. Ayan. Mga kapatid, hindi po laro. Ang pakikipag-girlfriend, mamukatan mo ay magkaroon ng bunga, fruitfulness ng isang baby. So, let us fight for our dream. At manampalataya po tayo na ang Lord ay laging may magagawa. Yung pong nakikita ko po minsan, madalas, yung panlalamig. Ang panlalamig po naman hindi lang sa Lord Panlalamig sa pag-aaral. Panlalamig sa pagtatrabaho, nakakasawa na yung trabaho ko. Lagi na lang ganito, pagod na ako. Nang lalamig, nawawala ng gana. Kapatid, yan yung kauna-unahan at isa sa mga nagdadala sa'yo pababa para ikaw ay makaahon sa kinalulugmukan mong yan. Kaya iwasan po natin yung mga tao na negative at yung panlalamig natin sa ating mga ginagawa. Kapag ikaw ay nanlamig, kapatid, kung ikaw ay nag-aaral, nanlalamig ka sa pag-aaral, ay huwag ka nang umasa na papasa ka. Mag-drop ka na lang. Kasi alam mo sa sarili mo na nanlamig ka, kaya ka na-drop, o kaya ka nahulog o bumagsak. Kung kaya, mga minamahal, ipaglaban mo yung pangarap. Kasi kawawa si nanay, kawawa si tatay, na nagsusumikap para tulungan ka. Ang pagpapaaral ng mga magulang sa kanyang mga anak ay hindi para sa amin. It is for your future. Kung kaya, sa gabing ito, pinag-uusapan po natin ang mathematical dream, na kung saan itinuturo po sa ating puntos number 2, fight for your dream. So siguro po, sugatan na ang lahat ng mga kabataan or ng mga kagaya ko na tinatamaan. Lipat po tayo sa point number 3. Baka mas masaya doon. Na hindi tayo masugatang masyado. Prepare for dream fabrication. Ano po kaya yun? Ba't may pabrika? Parang ang dami sinasabi nitong babaeng to. So, ganito po yun. Ang dream fabrication po ay yung mga tao na gumagawa
ng mga gawa-gawang kwento para ibagsak ka. Yung bang sinasabi ng marami na mga paninira. Ano po, kagaya po ni Jose, doon sa ating pinag-uusapan sa Bible. Si Jose ay isa sa biktima ng dream fabrication. Ano po yon? Yung babae na asawa nung kanyang boss ay nagkagusto sa kanya. At pinalabas na siya ay gustong rapin. So, naggawa-gawa ng istorya. Kunyari, yung damit niya, nagkaroon ng punit ba yun? Or nalaglag yung kanyang shawl, o pununit. Something like that. Na kung saan hindi naman totoo. So, sa ating buhay, marami po tayong ma-encounter na ganyan. Na maggagawa-gawa ng kwento, sisiraan sa boss, sasabihin si Miko ay tanghalin pumasok, o maaaring yung mga kahera gagawa ng kwento na nangungupit. Ano po? So, dapat prepare ka dun. Alam mo na may mangyayari. Hindi tayo makakaiwas sa mga ganitong sitwasyon ng ating buhay. Yung mga maninira, yung mga sisirain yung mga events ng buhay mo para magdire-diretso ang iyong katagumpayan ng iyong mga pangarap. Minsan, may mga pangyayari, hindi lang naman ito dun sa mga naninira. Yung mismong pangyayari na hindi natin inaasahan. Yung events na hindi mo kayang kontrolin para harangan yung iyong pangarap. Ano kayang mga events yun? Maaaring ito yung mga bagyo, lindol, ay biglang may bumagyo, biglang nagkabagyo, meron ka pa namang kausap dun sa iyong negosyo na malaking deal. Magbabayaran na sana kayo. Kaso nagkaroon nga ng lindol o nabiyak yung karsada. So marami po na mga bagay na pwedeng mangyari to fulfill your dream. Kaya dapat handa ka sa mga ganitong mga pagkakataon. Pang-apat, last na po ito mga kapatid, mabilis lang po tayo. Fulfillment of your dreams needs faith. Or fulfill your dream with faith. So, sa paglakad mo sa iyong mga pangarap, lakaran mo ito na may kasamang pananampalataya na ang Diyos ay laging may magagawa sa buhay mo. Papaano mo iba-back up yung pananampalataya doon sa pagtupad ng iyong pangarap? Ang pinakapapangarap minsan ng isang bachelor, isang may trabaho na siya, maayos na yung buhay niya, nakabili na siya ng motor, pwede na siyang mag-asawa sana Pinapangarap niya, kaya lang wala pa siyang girlfriend. So, kapag ganun po yung mga pinapangarap mo, back upan mo yan ng pananampalataya na ibibigay sa iyo ng Lord. Paano makaka-back up ang isang pananampalataya sa isang pangarap? Kailangan may back up yan ng mga Bible verse para meron kang matindi na pinanghahawakan na I can do all things through Christ who strengthens me. So, kailangan meron talaga lagi araw-araw na may mga Bible verse ka na nababasa at na-encounter mo lagi sa Bible. Dahil ito yung magiging kalakasan natin para tayo lumaban na maipanalo natin ang ating mga pangarap sa ating buhay. Doon sa atin pong binasa, sabi nga back-upan daw natin ng Bible verse. Doon po sa aklat ng Psalm, ang sabi po doon sa aklat ng Psalm 105, yun daw kanyang mga paa ay nilagyan ng kadena. At may ipinakwinta sa kanya. Ano kayang uri ng kwintasyon? Isang kolyar na bakal sa leeg.
So, kadenang bakal ang inilagay sa kanyang leeg. Ano po? So, anong connection doon sa fulfillment ng dreams with faith? Mga kapatid, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, maaari talaga tayong dumaan doon sa pinaka-worst, pinakamasakit na mangyari. Na kagaya ni Jose, na siya'y tinalian ng paa, nilagyan pa ng kolyar ang leeg, paano ka makakalaban sa buhay? Paano ka makaka-move forward? Kung yung paa mo, hindi ka makalakad ng diretso dahil hinihila pabalik dahil nakakadena. Kasi nga, yung ating kaaway na hindi nakikita ay hindi titigil yan hanggat hindi ka maibabagsak, lalo na sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Kung ikaw ay hihina-hina, ayaw mong lumaban, talagang hihilahin ka niya, baligtad ka lagi, semplang ka lagi ng semplang. Akala mo maayos na ang buhay mo dahil kumikita ka na. Kapatid, pansamantala lang yan. Mag-ingat ka. Dahil kapag binawi yan ng Lord sa buhay mo, saan ka pupulutin? Maaari sa kapanahonan ngayon, kung ganyan ang sitwasyon ng buhay mo, may kadena ka sa leeg. Idakadenahan ka sa leeg para manatili ka na hanggang dyan ka lang. At meron ka rin kadena sa iyong mga paa para hindi ka makalakad patungo sa Panginoon. At hanggang dyan lang umiikot ang buhay mo. Hindi mo napapansin, kapatid. Paulit-ulit lang. Maaaring masaya ka ngayon, dadating yung time, malungkot ka na naman. Parang may hinahanap ka. Parang kulang ang buhay mo. Why? Kasi hinihila kang pabalik ng kadena sa kalungkutan. Hinihila ka nung kolyar sa leeg mo na hindi makataas ang tingin dahil meron kang nakakapit sa leeg mo na nagpapahirap sa'yo. Na ang gusto lagi kang tumungo. Hindi ka makalakad ng naka-chin up, ng nakatingin sa mata ng iyong mga kasama because of that collar na sumasakal sa'yo. Ang pinakamasarap, kapag may kolyar, nakatungo. Tingnan mo yung aso na merong kadena. Laging pa ganyan ang lakad, Hindi nakaganon. Titigil pa sila para gumanon. So, kung ang isang tao ay may kadena at merong kolyar ang leeg, kapatid, paikot-ikot lang ang buhay mo. So, dapat maunawaan natin na kung hindi ka lalaban through faith with the Bible verse of God, you will be paralyzed. Ano ang mga paralitiko? Hindi makalakad. Hanggang dun lang. Hindi makaalis-alis doon. Dati, tendera ka lang. Pero yung mga malalaya, sa pagiging tendera, mamukata mo nakakatapos ng pag-aaral, nagkakaroon ng ibang komunidad, ibang trabaho. Yun namang iba, hindi nakatapos ng pag-aaral, pero nakita mo ang buhay. Napakaunlad. Why? Sila'y lumakad ng malaya. Sila'y lumaban sa kanilang mga pangarap, nataglay ang pananampalataya at salita ng Lord at naglilingkod sila ng buong katapatan sa Panginoon. Na kung saan they grow forward. Na sila'y nanagumpay because they are not paralyzed by that collar on their neck. Kasi nga po, kapag ka ikaw ay merong kadena sa iyong leeg, you yield to the authority of the collar. Ano pong ibig ko sabihin? Ikaw ay tumutungo doon sa authority ng collar. Ikaw, ang collar doon sa leeg mo, ang nagsasabi sa iyo kung ano yung gagawin mo. Para kang alipin talaga. Hindi talaga alipin ka nung kadena sa iyong leeg. Inaalipin ka niyan. Ang sinasabi sa iyo niyan, matulog ka, tamarin ka, mawalan ka ng gana, manlamig ka. Yan ang ginagawa sa isang tao na may kolyar sa leeg. Kung kaya, mga minamahal, very painful
ang nararamdaman ng isang tao na meron siyang pinapanginoon na negatibo. Very painful, napakalungkot ng buhay ng isang tao na nandun lang siya sa isang sulok. Na ang buhay niya kapag araw ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes hanggang Sunday, yun ang yun. Daily routine mo yun, yun pa rin. Walang pagbabago. Whereas, kung ikaw ay lalakad ng malaya, pwede kang magpalipat-lipat ng mga sitwasyon kasama ang Panginoon. Dahil dadalhin ka ng Lord sa mga taong tama, dadalhin ka ng Lord sa mga pag-aaral na mag-grow ka. Hindi mo ba napansin, kapatid, hanggang doon na lang yung natutunan mo para sa Lord. Kasi ayaw mong mag-grow. Ayaw mong hanapin yung mga lugar, yung mga tao na pwede mong makasama for you to grow. Ano? Kapatid, may pag-asa pa. Kasi, bata ka pa. Pwede din naman, kagaya kung may edad na. May pag-asa pa rin to grow. Hindi po kino-question ng edad. Ang mahalaga po, lumakad tayo ng malaya. Ano po? So, ngayong gabi, naniniwala po ako, many of us right now, right there, sa iyong kinatatayuan, ikaw ay natatalian ng collar sa iyong leeg. Ikaw ay may kadena sa iyong mga paa sa mga sandaling ito. Ngayon po, you decide. Magdesisyon ka. Kung ikaw ba ay mananatili diyan sa iyong kinalalagyan. You want to stick with that color and live painfully? Gusto mo bang mabuhay ka na meron kang sakit sa iyong puso? Gusto mo bang mabuhay ka na may sama ka ng loob sa kung kani-kanino? Mas mahirap po na tayo'y may dinadala sa ating puso. Mas masarap na sa bawat araw, wala tayong sama ng loob. Wala tayong kinatatakutan. Ano po? So, ang only thing na kailangan natin gawin is to pray and admit you've been paralyzed. Aminin natin sa ating mga sarili na tayo'y nagpagamit doon sa ating kaaway, natalian tayo sa leeg. Pumayag tayo na tayo'y lagyan ng kadena sa ating mga paa. Ano? And let the Holy Spirit set you free. This is the time, kapatid, na ikaw ay mamuhay ng malaya. Set yourself free from failure. Iset mo yung iyong sarili na ikaw ay maging malaya sa lahat ng pain, ng subtraction sa buhay mo. Palayain mo ito, kapatid. Kailangan magkaroon ka ng passion to restore. Kaya ngayong gabi, break the chain. At hayaan mo po na tayo'y manalangin sa ating Lord. Ano po? Awitan muna natin ang Panginoon na i-break niya yung lahat ng mga kadena. I-break niya yung kolyar na inilagay sa ating mga leeg. No? Mga minamahal, sige po, ang ating minstrel at ang ating manunugtog ay aawit. Hayaan ang Holy Spirit na kumilos sa buhay natin. Yes, Lord. Hallelujah. There is power, in the name of Jesus. There is power
Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. One more time. To break every chain, break every chain, break every chain. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa kalayaan, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Nananampalataya ako, Panginoon, na ang aking kapatid na tumanggap sa iyo ngayong gabi bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Ngayon, siya ay mamumuhay na ng malaya dahil binrake mo na, Lord, ang kadena na nakatali sa kanyang mga paa. Yes, Lord. At inalis mo na ang kolyar sa kanyang mga leeg. Salamat, O Diyos. Salamat sa kalayaan. Hallelujah. At sa gabing ito, Ama, nananampalataya po ako na ang lahat ng aking mga kapatid na nagkaroon ng kadena ng sakit at karamdaman, ngayon siya'y malaya na. In the name of Jesus, ang lahat ng aking kapatid na nabubuhay painfully, sa pangalan ni Jesus, siya'y iyo na rin pinalaya. At ngayong gabi, ang aking kapatid na ngayon, siya ay may financial problem. Lord, thank you, Lord, dahil po pinalaya mo na rin siya financially. Hallelujah! Ang lahat Yes, Lord. ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Yes, Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! Thank you, Jesus! Muli po, sa gabing ito, ako po ay nagpapasalamat sa lahat at tayo po ay mananalangin na ng ating closing prayer. Dito. Yan, sige po, tayo po yung mag-closing prayer. Lord, maraming po salamat sa araw na to. Nagkatipon po rito ang bawat isa para sa inyo. Para makapakinig po ng inyong salita, Lord. Lord, maraming din po salamat dahil lahat po ng may sakit ay napagaling niyo na, Lord. At lahat po ng may financial problem, Lord, na tulungan niyo na po, Lord. At Lord, po, pakiingatan niyo po ang bawat isa sa aming pag-uwi, Lord. At pakiingatan niyo rin po ang bawat isa sa pang-araw-araw, Lord. At Lord, dun po sa inyong salitang ama na pakinggan, Lord. Lord, maraming po salamat sa binigay niyong karunungan dun po sa nangyayari, Lord. At ayan po, aming samot nilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, ayan. Ay. Nawa po ay napagpala ang bawat isa. Ano po? Ang ganda ng aking buhok. Para akong ano. Yan. Praise God. So, yan. Glory to God. Nawa po nawa po ang bawat isa, ano po, ay na-bless ng ating banal na salita ng ating Panginoon. Nawa po ang ating banal na salita ng Panginoon ay magrema at tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. Ano? Tunay nga na ang Diyos ay buhay at tapat. Ano po? Thank you, Lord. Hallelujah. Yan. Sige po, para sa pangwakas na ating pag-aawitan, tayo po muling umawit. Hallelujah. Yes, Lord.
sabay-sabay nagagala, sasayaw at papuri sa'yo. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit sa amin lumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit sa amin lumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Ayan, maraming salamat po sa buhay ng bawat. Maraming salamat aming Ama, tunay nga Lord, na sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba at pagdakila sa iyong pangalan, sa iyong tanging pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, muli, ito po ang Warrior Team. Muli next time, kami po inyong samahan sa aming pagpupurit, pagharap at pagsamba sa ating Panginoon. God bless everyone. Bye-bye po.